Ito nga pala ang pinakabagong Samsung Galaxy A17 5G at kaka-release lamang nito sa buwan ng August 2025. At meron itong dalawang variants, 4128 and A256 at nagkakalaga ito ng under 13,000 pesos kung bibili nyo ito sa physical store. At kung sa online market naman, ay paniguradong mas mababa nyo pa ito na mabibili dahil sa may mga in-offer sila na voucher discount. Now, ang kagandahan lang dito nung binili ko ito sa physical store ay may nakuha pa tayong free 25 watts adapter. Hindi kagaya doon sa unang inirelease nila na walang kasamang free adapter. At alam naman natin na isa talaga ito sa pinaka-importanting inclusions kapag bibili tayo ng smartphone. Moving forward sa kanyang design kung saan ay identical ito kay Samsung A26 5G and A36 5G. Yun nga lang pagdating sa material na ginamit dito ay naka-plastic frame. Pero bumawi naman dito sa screen durability dahil naka-Gorilla Glass Victus na ito. Now, isa sa nakikita natin na hindi pa din binago ni Samsung yung design sa phone na to ay ang kanyang camera sa harap, which is naka-water drop design pa din. Yung ibang entry-level phones na competitor nila, naka-punch hole camera na. Samantala si Samsung ay ganun pa din, naka-water drop design. Sana sa year 2026 ay maging punch hole camera na lahat ng mga entry-level phones ni Samsung. Nang sa ganon, hindi na outdated tingnan yung design nito sa harap. Now, malipat naman tayo dito sa kanyang back panel. Ito ay naka-matte finish kaya hindi ito kapitin ng fingerprint at alikabok. Lalo na dito sa color gray. Pero sa isang kulay nito na matte black, mapapansin mo talaga na may mga marka ng fingerprint na naiiwan sa likod. But anyway, wala ka naman sigurong magiging problema kung lalagyan mo naman ito ng phone case. Okay, malipat naman tayo dito sa left side sa kanyang SIM tray kung saan ito ay naka-hybrid. Pwedeng langyan ng dalawang SIM cards or one SIM card and one micro SD card. Expandable up to 2 terabyte. Dito naman sa baba, naka-mono speaker pa din ito kaya saktuhan lang din yung lakas na naibibigay na tunog nito. Hindi ganun kalakas at hindi rin ganun kahina. Saktuhan lang talaga pero maganda naman yung sound quality. Okay, moving on naman tayo sa kanyang display kung saan meron itong 6.67-inch AMOLED display. Naka 1080p ang kanyang resolution and may 90Hz max screen refresh rate. Pero kahit na naka 90Hz max screen refresh rate lamang ito, masasabi ko naman na smooth yung browsing performance at naisasagad naman hanggang 90Hz refresh rate. Hindi kagaya sa ibang brand competitor, karamihan sa smartphone nila ay naka 120Hz refresh rate nga, pero kapag ini-scroll natin sa ibang application, hindi naman naisasagad ng 120Hz. Kaya para sa akin, okay na ako dito sa 90Hz. Wala naman ako nagiging problema at super smooth naman sa lahat ng application na sinubukan ko. And ito nga, proven and tested, 90Hz refresh rate talaga yung makakukuha natin dito. Pagdating naman sa battery capacity and charging speed ni Samsung A17 5G, walang pagbabago dito or na-upgrade. Still, meron pa din itong 5,000 mAh battery capacity and 25 watts charging speed. Moving forward, lipat naman tayo dito sa kanyang camera kung saan meron itong 50 megapixel main shooter with OIS, 5 megapixel for ultra wide and 2 megapixel for macro lens. While dito naman sa front camera, meron itong 13 megapixel selfie camera. At pagdating dito sa mga sample photos ay okay yung picture quality at kahit papano may makikita naman tayo na sharpness and detail sa subject. Now pagdating naman dito sa kanyang video resolution, 1080 at 30 frames per second ang kanyang maximum video recording. At eto nga maganda din naman at nakakuha din tayo ng decent video footage. At hindi lang yon, meron din itong zoom in. So, kayang mag-zoom in ito up to 10 times. Kaya napakaganda na talaga gamitin ng phone na to sa pagkuha ng video. Okay, sa pang performance and software naman tayo kung saan itong si Samsung Galaxy A17 5G ay may latest operating system Android 15 One UI 7.0 out of the box. At isa sa napakasulit pagdating dito kay Samsung talaga na wala sa ibang brand competitor ay yung support nila sa Android and security update. Kung saan ay kaya nito mag-update up to 6 years sa Android update and 6 years naman for security update. Kaya napakasulit din talaga nitong ating Samsung Galaxy A17 5G. Kahit pa dumaan man ang ilang taon ay magiging smooth pa din ang maibibigay na performance nito sa atin. Now pagdating naman sa kanyang chipset, meron itong Exynos 1330 5nm and by GPU na Mali G68 MP2. At yung Antutu score na nakuha naman natin dito sa latest Antutu app
ay nasa 595,000. At eto nga, hindi din natin ito pinalagpas, nag-game test din tayo dito sa Mobile Legend and so far okay naman. Wala naman ako nagiging problema, super smooth naman ng frame rate nito. At kahit pa nasa kalagitnaan tayo ng bakbakan, nakakasabay pa din naman tayo sa pagbato ng skills. At kahit papaano, wala naman akong na-experience dito na sobrang pag-lag. Siguro minimal lag lang yung na-experience natin dito. At pansin ko din na hindi rin masyadong umiinit yung device. Kaya para sa akin, okay na okay talaga ang phone na to. Lalong-lalo na kung makukuha natin ito sa mas mababa pang presyo. And that's it for today mga ka-Android Feel. Don't forget to subscribe my channel for more upcoming reviews and see you on my next video.